Makikipag-meet up ako sa prof kung may gusto sa akin kahit katatapos lang ng kasal ko. I'm Maria, and this is my story. I had a professor in psychology when I was in first year college. Siya si Sir A. Tindig pa lang mukhang matalino na. Hindi ganun kagwapo pero cute. Malamlam ang mata, maputi, at malakas ang dating dahil ang linis niyang tingnan. Marami ang nagkakagusto sa kanya kapag naririnig ko sa usap-usapan, at isa na rin ako doon. Sadly, he resigned when I was in second year. We're friends on Facebook kaso napaka-low-key niyang tao, ang hirap sumagap ng chismis. I graduated then I have my first job but not related to my course. Gusto ko lang ma-experience at takot pa kasi akong sumabak sa pagtuturo that time. Mapaglaro nga pala talaga ang tadhana. One day, someone messaged me. Nagulat ako kinakumusta niya ako. Magkahalong kilig at excitement. Dito nagsimula ang lahat. Halos araw-araw magka-chat kami, pero matagal nga lang ang pagitan ng oras dahil busy siya sa pagtuturo. Naiintindihan ko naman yun. Hindi ko alam kung anong meron sa amin for almost 18 buwan. Wala siyang inaamin at ganun din ako. In short, walang label. Pero kung ako ang tatanungin, I want and I have loved him since day one. Low-key lang kami, walang nakakaalam, even mga kabatch ko. We used to hang out. He pushed me to pursue my career and he helped me to find a job. On my first teaching career, busy na rin ako pero we keep updating each other. He helped me to find this job pero ito rin pala ang maglalayo sa amin. Tinutukso ako ng co-teachers ko sa admin namin, siya si RJ. Isang araw, hindi na lang nagparamdam si Sir A at pinilit kong unawain yun. Lumalabas-labas na kami ng co-teachers ko kasama si RJ at aksidenteng may sa amin. Opo, hindi ko sinasadya yon kahit panasan ako. One day, nag-message si Sir A. Ito rin yung araw na natuklasan kong buntis ako. Mixed emotions. Hindi raw siya nagparamdam dahil sa pagka-busy sa work at nag-focus sa review niya. Ito rin yung time na binalita niyang he passed the blep. I congratulated him kahit ang daming tanong sa isip ko bakit ganun ang dahilan niya. Basta I stopped messaging him at hindi ko sinabi ang sitwasyon ko. Kinasal na kami ni RJ at nanganak ako. 1 year ago, year 2021, nagka-chance na makumusta ko siya, wala pa rin siyang girlfriend o asawa. Nagpaplano kaming magkita, pero lagi akong hindi sumisipot, isa na rin sa dahilan ay nakukonsensya ako sa asawa ko. Kinuwento ko sa kanya na I missed him at nanghihinayang ako. Pero kumirot ang puso ko sa sagot niya, hayaan mo na, alam ko naman na masaya ka. After this, wala na ulit kaming communication at in-unfriend niya na ako sa Facebook. Maybe baka may girlfriend na siya, still wala akong makitang balita kapag in-stalk ko siya. Napakabait ng asawa ko pero may attitude mga kapatid niya at isa na rin ito sa dahilan kung bakit nahihirapan akong mahalin siya at tanggapin ang sitwasyong ito. I am acting na maayos kami para na rin sa anak ko. Araw-araw akong nagpapanggap na masaya sa piling niya. Hindi ko matanggap na ito na ang buhay na mayroon ako. We both have work and money for our living. I am teaching, hands-on mom and a wife. Nakakapagod dahil hindi ko ito napaghandaan at nakakalungkot yung lagi kong iniisip kung ganito kaya nararanasan ko kung hindi ako diskrasyada. Kung si Sir A ang kapiling ko, nakakadurog ng puso magpanggap na masaya. Pero masaya ako sa piling ng anak kong pogi, bibo at matalino, ngunit para akong nakakulong. Laging nasa panaginip ko si Sir A. Kundi magkakasalubong kami, susumbatan niya ako na mag-isa siya at kaya ako nasa ganitong sitwasyon. Kaya ko ba naramdaman ito dahil hindi ko mapatawad ang sarili ko sa naging desisyon ko o dahil hindi ko nabibigyan ng pagkakataon tanggapin ito at ang asawa ko? Kaya Sir A, in another life, I would make you stay so I don't have to say the word you were the one that got away. From Sender Maria.